Fellow workers, government, honor guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hitik ang ating kasaysayan sa mga Pilipinong handang manindigan at lumaban para sa kapwa at bayan. Anumang unos at pagsubok ang kanilang daanan. Sila nga po ang ginugunita at binibigyan pugay natin taon-taon. Sila ang mga individual na bubuhay sa dugong bayani ng ating lahi. May tuturing nga pong bayani ang mga karaniwang taong humarap sa mga pagsubok ng isang di pangkaraniwang panahon. Tinimbang ang kanilang pananagutan, sinukat ang paninindigan at hindi po sila nagkulang. Bantog man o hindi, naisulat ang pangalan sa pahina ng kasaysayan, ginawa nilang posible ang ating kalayaan at ang reformang tinutupad natin sa kasalukuyan. Isang matingkad na halimbawa nito si Commodore Ramon Alcaraz na talaga naman pong pambihira ang ipinamalas sa katapangan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakipaglaban siya sa mga dayuhang mananakop gamit lamang ang isang Q-boat na yari sa kahoy kumpara sa sinagupang Zero na fighters ng bansang Hapon. Isa sa mga pinakamodernong eroplano sa panahong iyon. Pwede namang sa simula pa lang ng bakbakan, nagwagayway na siya ng puting bandera at umurong sa napaka-imposibleng matalong puwersa ng katunggali. Pero dehado man sa laban, ipinakita pa rin ni Commodore Alcaraz ang tapang at pananagutan ng pagiging sundalo. Ipinamalas niyang hindi basta-basta magagapi ang Pilipino. Dahil dito, nakapagpagpak siya ng 3 sa 9 na Zero fighters na kanyang katunggali. Nakahanda pa sana siyang ituloy ang sagupaan kung hindi lang siya inatasan ng kanyang mga pinunong sumuko. Hindi po rito natapos ang kanyang ambag sa kasaysayan. Kinilala siyang ama ng Philippine Marines at noong napipinto ng ideklara ang batas militar hanggang sa pag-iral nito nanindigan siya laban sa diktadurya. Ganitong prinsipyo rin po ang itinataguyod ng mga sundalong kagaya ni Commodore Alcaraz na handang suungin ang anumang peligro alang-alang sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Napatunayan din natin ang giting na ating uniformadong hanay sa kasagsagan man ng malalakas na bagyo o sa paglaban sa masasamang elemento, lalo na sa kanayunan. Hindi man kakilala, hindi man kaano-ano ang tinulungan, handang isugal ng ating mga kawal ng bayan ng kanilang buhay upang sagipin at itaguyod ang interes ng mga mas nangangailangan. Ang mga kababayan nating OFW, bayan na rin pong may tuturing. Hindi nila inalintana ang mga sakripisyo at layo sa pamilya para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupunla nilang sipag at dedikasyon